Dito sa Hazard Hunter application ng Freebox, makikita natin yung mga nangyaring pagyanig sa mga nagdaang araw at kung titingnan nga natin itong nangyaring pagyanig noong araw po ng Sabado, yung magnitude 7.4 na lindol. Ayan. December 2, 10:37 p.m., magnitude 7.4, ang lalim po ay 26 km. Yan po ay offshore, ibig sabihin nasa karagatan po yan at ang gumalaw nga po dito ay tinatawag natin na Philippine Trench. Yan, nasa karagatan po siya. Philippine Trench, yan po ang gumalaw. Itong Hazard Hunter application po nito ay bilang tulong din doon sa ating mga kababayan sa publiko para magkaroon tayo ng idea kung gaano karami yung mga pagyanig na itatala ng ahensya. Maraming lugar sa Caraga Region ang nakaramdam sa malakas na lindol nito lamang December 2. At dahil sa karagatan ito nangyari, tinukoy ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Freebox na sa bahagi ng Philippine Trench nanggaling ang pagyanig. Nagdulot din ito ng tsunami sa ilang lugar na mas mababa sa 1 metro. So yung subduction po natin dito is, nakikita nyo po itong mga triangle na to. So parang pa-submerge po siya pailalim. So pailalim po siya. So pag pailalim po is nagbabanggaan po yung mga nagkisgisan po yung mga plates natin. So pag nagkisgisan po yung mga plates natin is nagge-generate po siya ng earthquake. Makikita ang Philippine Trench sa silangan at kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, kaya nitong maglabas ng mahigit sa magnitude 8 na lindol. So yung nangyari po nung December 2 is 7.4 is talaga pong malakas, very strong po na earthquake, which is destructive po siya. So, ang pinakamataas po naging intensity is intensity 7 po. May mga historical events na po rin tayo rito, and in fact, in 1921, meron tayong mag 7.5 earthquake and it produced a tsunami. We also have mag 7.2, it's almost on the same area, mag 7.2 in 1929. Farther north, we have mag 7.6 in 1952. And in 1992, meron tayong mag 7.1. So lahat po ito nag-produce ng tsunamis. Sa ngayon ay hindi pa rin natutukoy ng Freebox kung tuwing kailan nagkakaroon ng malakas na lindol sa partikular na bahagi ng trench. Hindi katulad ng sa fault na gaya ng sa West Valley na sinasabing tuwing ika-300 hanggang 400 taon gumagalaw. Wala pa ring instrumento o paraan para magbigay ng babala sa eksaktong araw o oras na tatama ang malakas na lindol. Kaya naman patuloy ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan gaya ng earthquake drills. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.